Excuse me po. Gob, cake po muna. Maraming salamat. Ikaw, kumain ka na ba? Tapos na po. Thank you. Nang nasa library si Moises ay pinuntahan siya ni Maxine kung saan nagalok ang dalaga ng tulong lalo't may mga extra copy siya ng readings. Nagpasalamat naman agad ang binata, sabay biniro niya si Maxine na hindi siya sanay na ganun siya umasta. Nalamimiss na niya yung masungit na Maxine kaya umangal naman ang dalaga. Giniit ni Moises na mas bagay nito ang mabait dahil mas lalo siyang gumaganda. Sinaad naman ni Maxine na grabe na ang pinagdaanan ng binata sa tatay niya kaya hindi na siya dadagdag pa dahil baka karmahin siya. Sabay nagpasalamat siya dahil nakagawa ng paraan si Moises para makabalik si Maki sa Crestwood kaya bilib na siya sa kanya. Giniit naman ng binata na hindi niya kailangang mag-thank you dahil kasalanan din niya. Sabay sinaad niyang hindi lang siya ang dumiskarte dahil ang tatay niya ang nakiusap kay Rafael para gumawa ito ng paraan. Sakto namang lumapit si Justine at sinaad niyang sinabihan din niya ang daddy niya tungkol sa bagay na yun kaya niloko niya si Maxine na welcome na sa kanya. Nangumiti naman ang dalaga sabay nag-thank you ito. Inabot ni Justine yung flyer ng daddy niya at sinabing iboto nila bilang vice-presidente na agad namang sinaad ni Maxine na hindi niya kailangang sabihin at kusa pa siyang magvo-volunteer sa campaign. Giniit naman ng binata na kahit hindi siya member ay sisiguraduhin niyang magiging parte siya ng team. Sinaad naman ng dalaga na game siya doon at pambawi na niya sa kanila pero sinaad naman ni Justine na gagawin niya yun para sa Pilipinas at kailangan niyang mag-vote wisely at kumbinsihin lahat ng tao na gawin ang tama at iboto ang totoong nararapat na makakatulong sa taong bayan. Napangiti naman si Moises at sinaad niyang sagrado yun at pabirong biniro ni Maxine si Justin na pwede na rin siyang tumakbo. Sabay tumayo at sinigaw niyang iboto si Justin sagrado na agad naman siyang inawat ni Moises lalo't nasa library sila. Habang lumipat na sila Mang Estong sa tindahan nila dahil binawi na ang lupang tinitirhan nila, nasakto namang umere sa TV na nangunguna pa rin sa rating sili Elzar at Rafael at sakto ding dumating si Mang Tonyo para mag-deliver ng mga daing na paninda nila. Nang papasok na si Grace kila Rafael ay nagpadala si Mang Estong ng daing para sa governor na umangal din ang dalaga dahil mangangamoy daing siya pero wala pa rin siyang nagawa. Nang makarating si Grace ay agad sinabihan na i-assign siya sa encoding samantalang wala pang inassign kay Moises dahil binilin ni Rafael na wag nilang bigyan ng mabigat na trabaho dahil kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral niya. Sakto namang lumabas sila Divine at Rafael upang ipaalam na tumaas ang rating nila Elzar at Rafael na kinasaya naman ng buong team. Habang agad namang nilabas ni Aling Nadia yung cake at pansit, sabay sinaad niya kay Governor na birthday ni Roland sa araw na yun at 19 years old na sana siya kaya naisipan niyang magdala ng merienda. Dahil dito ay nagbago ang aura nila Rafael at Divine na hindi nila alam na inoobserbahan sila ni Aling Nadia dahil nagdududa na ito sa kanila. Nang mamimigay naman sila ng merienda ay may hawak si Grace na 2 plato na may cake kaya in advance na nagpasalamat si Vincent at sinaad niyang nag-abala pa ito pero sinaad naman ni Grace na hindi para sa kanya. Agad namang nilapitan ni Randy si Vincent, sabay niloko niyang napahiya ito at giniit niyang hindi siya gusto ni Grace, sabay pinakita niya yung tarpaulin ni Rafael na siya ang gusto ng dalaga. Dahil sa nag-uusap naman sila Rafael at Divine ay nag-excuse muna si Grace para iabot ang mga cakes nila na abot tenga naman ang ngiti ni Rafael at nagpasalamat ito sa ginawa ng dalaga. Pero saktong pangalan ni Roland ang nasa slice ng cake niya, kaya nang tumalikod na si Grace ay pinalit ni Divine yung sa kanya.
Dahil sa ginawa ni Grace at nakita ni Divine na parang iba ang aura ni Rafael sa dalaga, ay nagselos naman ito, lalo't maganda din si Grace. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.